Next, situation 3. For the thrust shown, determine the following. Force in member BE, CD, and CE. Okay? So yung mga concerned members po natin na ito, for member BE, this is CD, and this is CE. Okay? So ito, pwede nyo pong ma-solve using method of sections. Okay? So cut tayo dito, and ang isolate na lang natin ay, okay? So kung ito yung isolate nating part, need po natin ng reactions dito kay A. At since ito po ay hinge, meron po tayong dalawa ditong unknowns. Vertical AY and horizontal AX. Okay? Sir, may value sa AX? Yes, meron po. Dahil ng 30 kilonewton dito. Okay? So, unahin na natin yan. Full structure muna tayo. Full structure. Okay? So, structure po tayo. Summation ng forces X equal to 0. Positive to the right, we have AX minus 30. Multiplier po natin, that is 3. Ay, sorry. This will be 3. Then, yung hypotenuse ay hindi pa pala nakukuha. So, we have square root ng 3 square plus 5 square, that is square root ng 34. Okay, so over square root ng 34. Since wala nang ibang horizontal load, this is equal to 0. AX is equal to 15.435 kilonewton. Okay? So next, kunin po natin si AY. Summation of forces Y equal to 0, positive upwards. Mas maliit pala to. Summation ng forces Y equal to 0, upwards, positive. We have AY minus, ay sorry, hindi natin siya ma-solve ng ganyan kasi meron pala tayong reaction dito. So ang gawin natin, mag-moment po tayo. Mag-moment tayo sa point na yan, tawagin na lang nating point O. Okay? So summation tayo ng moment sa point O equal to 0, clockwise, positive. Okay? So we will have 6 plus 6 plus 18, that is 30 AY. Okay? Then, itong si 180 kasi, so ito ay 30. Tapos ito ay 10. So malamang sa malamang, itong si 180 na ito, ang distance din ay 20 na lang. Okay? So we will have minus 180 times 20. Okay. Ganun din, minus 540. Okay? Times. O, kanina, minus 10 lang. Ngayon, minus 20 na. So this will be 540 times 10. Okay? Next, si 30. Si 30 po, yung horizontal niya, hindi iikot kasi concurrent po yan doon sa point natin. Ibig sabihin, wala po siyang moment arm. Katulad din po ni AX. So ano lang iikot kay 30? Ang iikot lang po kay 30 ay yung kanyang vertical component. So that is negative 30 times 5 over square root ng 34 times the distance 6 equal to 0. Okay? So AY is equal to AY is equal to 305.145 kilonewton. Okay? So ito po yung ating AY. Next, pangalanan natin yung ating cut section as section AA. Okay? So ganito po magiging itsura niyan. Ito po yung ating okay? Yan po yung itsura. Then, huwag kalimutan ilagay yung loadings natin. This is 305.145. Ito po si 15.435. Okay? And this is member BE, CD, and CE. Okay? Huwag din pala kalimutan, meron pa ditong 1. Okay? Ang sunod nating problem dyan, guys, ay yung slope. Okay? So, tatandaan nyo po, pag naggagawa tayo ng slope, kailangan po natin ng height
angle or right triangle. Okay? So hindi po pupuwede na ang gagamitin yung slope para kay BE ay 10 at 18. Mali po 'yan dahil hindi po tayo nakabuo ng right triangle. Hindi po ito right triangle, guys. So anong gagawin natin? I-project natin yung 10 meters measured from A. Okay? So ito si 10. Extend natin pababa. Kung ito si A to C ay 6 meters lang, malamang sa malamang meron pa ditong 4 meters. Okay? So si 4 meters na yan, since project mo siya vertically, ito po ay 90 degrees. Okay? So makukuha mo na agad ang slope ni CB bilang, sorry, hindi pala natin kailangan yun. Hindi pala natin kailangan yan. Pero mahalaga na meron tayong 4 meters yan. Okay? Kasi makukuha mo ng kasunod, ito si 10, since ito ay 18, ito ay 4, malamang ito ay 14. Okay? So makabuo ka diyan ng right triangle. So 10, 14, ang kanya pong slope ay 2 square root ng 74. Okay? Ganon din naman itong isa. Ganon din po yan. Kasi kung mapapansin nyo, symmetrical po yung ating figure. Okay? So ganon din po yung slope para kay member CD. Okay? Lagay po natin. Ito po ay 14, 10, and 2 square root ng 74. Okay, gano'n din po ito. 10, 14, and 2 square root ng 74. Okay. Now, paano 'to? Puwede tayong mag-moment. Puwede po tayong mag-moment saan? Puwede po tayong mag-moment sa point E. Okay? So, saan po si point E? Ito po 'yan. Sir, paano 'yun? Eh, 'di ba kinat mo na 'yan diyan. Lalabas pa rin si E, yung point E lamang. Okay, ano ibig sabihin ko do'n? Puwede mo kasing i-extend yung line of action ng ating mga forces dito. Extend mo rin 'tong si CE. Tapos ito na si point E, E prime. Technically, putol na talaga siya. Pero kung i-extend mo yung line of action ni BE and CE, magtatagpo pa rin yan sa E. Tawagin na lang nating E prime since naputol na. Okay? So ano yung mga iikot dito? Okay? Ang mga iikot po dito yung vertical component ni CD, itong si 305, itong si 15, itong si 18. Take note that the distance between C and E ay 18. Tapos ito, si 180, kung ipo-project niyo po yan diyan pababa, this is 4, this is 14. Okay? Then ito, 6 meters po yan. 6 meters. Oops. 6 meters. Okay? Iangat natin 'to. Ayan. Ayan, summation tayo ng moment sa E. Summation ng moment sa E equal to 0, clockwise positive. Anong iikot? Vertical component ni CD, si 180, at si 305. Bakit hindi iikot ito at ito? Kasi tumatama kay E. Okay? Concurrent kay E. Unahin natin si 305. So we have 305.145. Okay, 18 plus 6, that is 24. Positive po yan kasi clockwise. Okay? Plus vertical component ni CD. So CD times the multiplier, 10 over 2 square root ng 74. So force pa lamang yan. Ang sunod natin gagawin, multiply natin si distance, 18. Okay? Minus 180 times 14 equal to 0. CD is equal to
CD is equal to negative 631.170 kilonewton. Wait lang. Ano ba natin? 305. Mali, mayroong error. So this is negative 459.123. Mali ang input. Okay, so itama natin, negative 459. Or simply put, CD is equal to 459.123 kilonewton in compression. Since our assumption is away from the joint, ang assumption po natin ay tension. Kaya nga lang, nag-negative. Ibig sabihin, mali yung assumption natin. Dapat ito ay compression. Okay, so this is our answer for CD. Next, so paano masosolve yung dalawang BE at CE? Okay, madali na ito. Summation muna tayo ng forces vertical equal to 0, upwards positive. Okay, so pwede mong gamitin muna ay ito. Okay, hindi muna yung corrected one. Okay, so we have 305.145. Okay, minus 180, minus the direction ng BE. Okay, multiplier natin, 10 over 2 square root ng 74. Okay, plus CD. The direction ng assumption natin kay CD ay pataas, kaya yung arrow ay positive. Pero yung magnitude po pala ni CD ay negative. Kasi nga, dahil nito. Okay? So, parang nangyari dyan, arrow, magnitude. Okay? So, negative 459.123. Okay? Multiplier natin, 10 over 2 square root ng 74. Okay? So, PE, ayun na yan. Na vertical, 180, equal to 0. Okay? Solving for BE, BE is equal to B is equal to negative 243.815 kilonewton. Okay, or simply put, BE is equal to 243.815 kilonewton in compression. Okay, so this is our answer for BE. Okay, i-move lang natin to. Last one para kay CE. Okay, so summation tayo ng forces. X equal to 0, positive to the right. We have CE plus 15.435. Okay. Plus, direction po ni CD, positive yung arrow, negative yung magnitude. Negative 459.123 multiplier, 14 over 2. 2 square root ng 74. Okay? Plus, direction ni BE, yung arrow, positive, the magnitude, negative, negative 243.815 multiplier, 14 over 2 square root ng 74 equal to 0. So CE is equal to C is equal to 556.569 kilonewton in tension. Since nag-positive agad, tama po yung ating assumption. Okay? So this is our answer for situation 3.